Hello, Cancer. How are you, Cancer? So, ang basa natin ngayon, Nak, is para sa ano, no? Sa iyong pagyaman. Titignan natin, i-connect natin ang energy ng iyong zodiac sign sa iyong ano, no? Sa iyong energy sa financial, no? Ayan. So, thank you po sa inyo sa mga nag-subscribe at sa ating mga nanonood ng ating video. Marami pong salamat, no? So, magki-cleanse lang po tayo. Medyo ilayo nyo lang po ang headphone, no? Sa inyong tenga. Ayan, ready na po kayo, no? Thank you. Thank you for it. Ayan. So, titignan natin, So, Cancer, ikaw yung tagapag-alaga ng zodiac. Hindi mo ba alam yon? Ikaw ang very caring at nurturer. So, ang may taglay na malalim na damdamin at instinct, no? Na protektahan ng iyong pamilya at ari-arian. So, para sa iyo ang tunay na yaman ay matatagpuan sa iyong emotional security na, no? At pagtatag ng matibay na tahanan. At sa pag-alaga rin ng mga investment na lumago, no, sa paglipas ng panahon. So, ang tarot spread na ito na kay gagamitin ang iyong intuition at security focus mind para tukuyin, no, ang emotional na connection na nagpapalago sa iyong pera. At paano mo maiiwasan ang financial block na dulot din ng labis na moodiness at pagiging attached sa nakaraan mo, no? Cancer. At paano mo rin gagamitin ang iyong nurturing skill para maging financial success. Ayan na, lumabas na. So yan, kunin na natin, Hermit. Okay, Spirit Guide. So, handa ka na bang palakihin ang iyong financial nest egg? Ayan, no? At itatag ang iyong ultimate security, Cancer. So, sisimulan na natin. No? Ayan. Oh, andito ka. Ayan, no? Cancer na Cancer. King of Cups. Four of Swords in reverse. Ano pa pong mensahe, Spirit Guide? Paano po yayaman si Cancer? Paano po yayaman si Cancer? Ayan na, may 8 of Pentacles in reverse. At ang Hierophant in reverse. So, mamaya kahit reverse yan, may magandang mensahe po yan para sa inyong paglago at para sa inyong pagyaman. At syempre, hindi nawawala ang ating animal spirit na mga focus at very keen sila, no? Sa pag-obserba kung anong energy mo, no? Okay, Spirit Guide, para ito kay Cancer. Ayan. Wow, Camelon Spirit. Ganda, oh. Camelon Spirit na. Ayan. And then, Angel of Abundance. Kuha rin tayo ng guidance para Angel of Abundance kung ano ang dapat gawin. Angel of Abundance na. No? Pengi pong mensahe para kay Cancer. Ayun. Clearing depths. Ayan, Cancer. Clearing depths daw, no? So, meron kang Hermit na and King of Cups and then Four of Swords in reverse, Eight of Pentacles in reverse, and Hierophant in reverse. And ang iyong animal spirit message is chameleon spirit, no? Act as if daw ang message. At baka number 14 ay merong importanteng number na binigay dito na maaring baka meron kayong very important things na mangyayari. It could be number 5 ang iyong lucky number or nasasabi din dito na it could be January 4,
no? At sa iyong Archangel of Abundance naman, ang nangangalagay ng iyong financial at career. Ang sabi rito, clearing debts, no? So mamaya i-connect po natin sila, no, para makakuha tayo ng isang magandang ibibigay natin sa iyo, no? Ito yung 5 card spread sa pagyaman mo, Cancer. So nakita mo rito ang balakid. Kitang-kita na humaharang sa yaman mo ay ang hermit, no? Ito yung sabihin natin, ito yung pinakamalaking hadlang, no? Cancer, sabihin din natin ay ang labis din na pagiging introverted at isolated sa iyong financial decision. No? Ang hermit ay nagsasabing sobra ka sa pag-iisa at pag-analyze ng mga bagay. No? At dahil dito sa security focus na kalikasan mo no? So ayaw mong i-share ang iyong plano, no? Or sabihin natin ayaw mo rin humingi ng advice na nagiging sanhi ng kawalan ng external validations or insights sa'yo, no? So ang aksyon, ang hermit ay dapat gamitin para sa pag-aaral no? Hindi sa pagtatago, no? Para yumaman, kailangan mo maglabas ng output, no? At gamitin ang iyong intuitions, no? Cancer strength 'yan, no? Especially sa pag-aaral, pero maglabas ka ng mga idea at kumonsulta ka din sa trusted na financial na advisor mo or sa partner mo, no? So, kung makikita mo rito, ang kailangan mong gawin ay ang 8 of Pentacles dito. 8 of Pentacles, no, na naka-reverse siya. Kailangan mong ayusin ang iyong work actually rito. Sabihin natin yung work ethics mo at commitment, no, sa skills mo. Ang 8 of Pentacles kasi in reverse, ito yung nagsasabing nagiging pabaya ka sa quality ng iyong trabaho. O ayaw mo mag-invest ng oras para ma-master ang isang skills, no? At ang kailangan mong parang kailangan mong bumalik sa basic at i-perfect ang iyong craft din no? So, bilang Cancer actually, ang sabihin natin, ang service mo ay dapat na may heart, no? Or sabihin natin, na medyo isama ang emotional, no? At sabihin natin kung pabaya ka kasi sa trabaho, ang client mo o employer mo ay hindi magbibigay ng raise sa'yo, no? So mag-commit ka sa long-term improvement ng iyong skill set, no? So sa kasalukuyan, kung makikita mo rito, ang 4 of Swords na naka-reverse, ito yung kasalukuyang pagyaman mo at ang kinikita mo. Ang iyong kasalukuyang kita ay hindi sustainable dahil burnout ka, no? O sabihin natin, kakalabas mo silang sa isang financial struggle, no? Kitang-kita dito sa 4 of Swords na medyo napagod ka, no? So sa kasalukuyan parang galing ka sa burnout, o sabihin natin kalalabas mo lang din sa isang financial struggle. Because ang 4 of Swords reverse ay nagsasabi na tumigil ka na sa pagpapahinga rin at bumalik ka na sa chaos ng work, no? Dahil security focus ka na so labis kang nagtatrabaho para lang na ma-maintain ang status mo, no? So, kung makikita mo rin dito, sabihin natin, magbigay tayo ng halimbawa, no? Halimbawa, maaring high income ka, pero ang mental at physical health mo ay nagbabayad ng malaki para maging sustainable ang yaman mo. So, kailangan mong i-schedule ang pahinga at huwag hayaan ng stress na magpatakbo ng financial decisions mo, no? Ayan. So, nakita rito din is ang iyong pagpatutunguhan, no? Ang Hierophant, ito yung daan sa mas malaking yaman na naka-reverse siya. So, ang iyong daan patungo sa mas malaking yaman ay magiging innovative actually dito Magiging innovative siya. Or sabihin natin unconventional, no? Or sabihin natin rebellious din. Because ang Hierophant reverse, ito yung nagsasabing huwag kang sumunod sa traditions na financial, na sabihin natin sa traditional
na financial advice, no? Ibig sabihin din is gawin mong magiging parang ikaw ay maging innovative, no? Because ang yaman mo ay darating din kapag ano no, kapag lumabas ka sa status quo mo. Ito rin yung pinag-explore ka, no? Mag-explore ka ng unique investment, niche market o online ventures na hindi mo inaasahan. So para dito is magtiwala ka sa sarili mong intuitions, no? Laban sa mga traditions na sinasabi rito. So, kailangan mong bumuo ng sarili mong financial rules dito no? So, kung makikita mo rito, huwag kang susunod sa traditional na financial advice din. Because sabihin natin, ang career path mo, or sabihin natin, career path ng mga family mo, na kumbaga, kailangan sarili mo, hindi na nanggagaling sa ibang tao, no? So ito yung ito ang patutunguhan mo na no? Kumbaga bumuo ka ng sarili mong financial rules, no? And then ito naman ang iyong ang pangkahalatang payo sa iyo o ang resulta. No, andito ang syempre ang ikaw na nga ito, no? King of Cups. So, ang pangkalahatang payo sa'yo, para sa'yo, Cancer, ay gamitin ang iyong emotional intelligence at nurturing skills sa leadership. No? Because ang King of Cups ay ito yung sinasabi natin na symbolize na kahandaan mo na maging calm ka at compassionate ka at emotional mature na leader din, no? So, ang resulta rito na nakikita ko, ang iyong ultimate financial success ay makakamit kapag tinanggap mo ang role ng mentor or guide, no? So, ang mga tao ay magtitiwala sa iyong calm at caring na authority rito no? So, ang yaman ay darating sa pagbibigay ng emotional value no? Hindi lang material service to, tulad ng mga consulting o real estate na may personal touch sa'yo, no? So, kung nakikita mo, ang mensahe dito ni Archangel of Abundance is clearing debts, no? Ang insight ko dito sa, your self-care involves removing the heavy burden at financial emotional debt from your life. You already feel lighter and freer just by facing this topic and making plans to clear present obligations and avoid future ones as well. So, ang insight ko rito, nakita yung isang direktang mensahe sa yung financial security na mahalaga sa iyo, Cancer, no? Kumbaga, ang sinasabi ng Archangel of Abundance na ang unang hakbang sa abundance ay ang pag-clear ng mga debt or ang mga liabilities mo, no? So, ang action na dapat mo ditong gawin is ang debt ay ang emotional na burden para sa yan, Cancer. So, itatag ang isang clear plan para bayaran ang mga utang. Tulad ng credit card or small loans, no? Sa mga may utang po, no? Kapag wala ng debt, ang iyong emotional security ay tataas actually. Na ito yung magpapahintulot sa iyo na gumawa ng mas confident na investment, especially sa pagdedesisyon, no? So, ang clearing debts ay ang unang pundasyon ng iyong financial nest egg yan, no? So, kung makikita mo rito, ang mensahe ng animal spirit, si chameleon spirit, act as if, kumbaga, ano ba yung chameleon spirit dito? Ano yung magagawa nito sa'yo? So, ang chameleon spirit ay simbolo ng pag-adapt at sensitivity, na kagaya mo rin, sensitive ka, no? Because, kasi Cancer ka na meron ka talagang meron ka talagang psychic power din, no? Cancer. Kumbaga, sabihin natin, ang chameleon spirit, parang chameleon spirit din, no? Kumbaga, ito yung sumisimbolo rin nga sa sinasabi ko na pagiging sensitive at vigilance. So, ang chameleon ay nagbabago ng kulay para mag-blend in, no? At para siya makapag-survive, no? Ayan, maganda siya So, ang connection nito sa pagyaman mo, Cancer, mag-adapt ka sa market. Ang big sabihin, ang chameleon ay magtuturo sa iyo ng maging flexible at responsive, no, sa pabago-bagong financial market laban sa hermit dito sa hermit. Ito yung sa pag-isolation, no?
Kung ang traditional method mo na Hierophant in reverse din dito, ito, no, na ah, ito yung hindi gumagana, no? So, baguhin mo ang strategy mo ng mabilis. So, ang vigilance at sensitivity na sinasabi rin ng chameleon spirit na gamitin ang iyong Cancerian sensitivity para masense ang mga unseen na opportunity at unseen threats sa'yo. So, especially sa market, bago pa ito makita ng iba, no? Huwag baliwalain ang gut feeling dahil malakas ang gut feeling mo, no? Sabihin din natin, especially sa financial deals, no? So, ang nakikita kong action mo rito is huwag kang matakot, mag-blend in or mag-network o magbago ng business strategy. No? Kailangan mong maging mas visible at iwasan ng isolation. So, huwag kang makihalubilo ka, huwag kang magsulo. No? Halimbawa, sa mga nagtatrabaho, no? Makiramdam ka sa workplace mo, no? At makihalubilo ka, parang yan ang importante din na sinasabi rito. Huwag kang mahiya, parang ganon. Kailangan mo maging visible at iwasan ang isolation snack, no? Because ang chameleon ay nagsasabing ikaw ang safe, kumbaga ikaw ang sabihin natin, ikaw ay safe lang kapag activate ka sa adaptive, no? Nakukuha mo? So, ikaw ay safe lang kapag active ka at adaptive ka, no? So, ang chameleon ay nagsasabi sa iyo, pangatlong uulitin ko, kasi gusto kong mailagay mismo sa ano yun to, no? Ang chameleon ay nagsasabing ikaw ay safe lang kapag active ka at adaptive ka, no? Ayan, nakita mo ba at napakaganda ng mensahe sa iyo, nak, no? And then, nakikita ko pa rito, nak, no? Batay dito sa mga card, para sa iyo Cancer, ang mga taong makakatulong sa yung pagyaman ay ang mga sabihin natin Pisces, Cancer, Scorpio o King of Cups na mentor or sabihin natin partner to. Ito yung isang taong mature, no? Ito yung isang taong matatag ang emosyon din at may compassion, no? Sila siguro yung mga financial leader na hindi cold or sabihin natin hindi rin pure logic, kundi may understanding sa iyong emotional security, no? Especially sa emotional security ng pangangailangan mo, no? And then nakikita natin dito is, ang connection is parang tutulungan kanilang maging calm at objective, no? Especially sa iyong financial na desisyon. So, na-challenge mo dahil sa emotional nature mo rito, ang taong ito. Mukhang ma-attract mo siya because na-challenge siya sa'yo. No, maaring ibang bagong tao ito o maaring kilala mo na siya, no? Kumbaga sila yung magiging matibay na feeler mo eh. O sabihin habang ikaw ay yung nagtatrabaho, nak, no? So kumbaga sila yung pader mo, nak, no? So, kung makikita mo rito, ang unconventional na innovative advisor dito is nakikita ko rin na isang taong hindi susunod sa isang traditional na patakaran or conservative na investment. Sila yung expert din, tinutukoy pa rin si King of Cups, no? Sabihin din natin, sila yung expert din sa bagong niche na market, online or business. O sabihin natin sa modern financial strategy din, no? So, ang connection nito rin is parang tutulungan kanilang iwan ng Hierophant reverse dito, no? Especially sa energy ng Hierophant in reverse, no? Para dito yung mag-explore ka ng unconventional na income stream. Sila yung magbibigay ng fresh perspective na kailangan mo laban sa iyong takot, no? O dahil takot mo sa pagbabago rin, no? So, ang nakikita ko rin dito na tutulong din sa iyo ay isang detail-oriented na assistant or accountant. Parang isang masipag na detail-oriented na isang earth sign, no? Taurus, Capricorn, Virgo. Na nakikita ko rito. Ito yung isang taong masipag at detail-oriented at ready siya mag-commit sa iyo sa quality, no? Ito yung maaring pero I could feel na isang Virgo to eh. Taong may strong earth sign na energy, nak, no?
So, ang connections niya sa'yo ay isang, sabihin natin, Eight of Pentacles in reverse. So, kailangan mo, parang, ang connections niya is, parang kailangan mo ang isang taong ito para mag-focus ka sa kalidad ng iyong trabaho, no? At saka, it's either na maari ring silang mga bookkeeper na tutulong sa'yo, especially sa pag-clear ng iyong utang or debts, o isang assistant na magpapanatili ng quality ng iyong service habang ikaw yung nagpapahinga na, no? And then, meron din ako nakikitang isang adaptable na business partner, which is ang naglalarawan sa chameleon, no? So, isang taong mabilis mag-adapt at flexible tulad ng chameleon spirit, no? Kumbaga, hindi sila rigid at handang magbago ng strategy kung kinakailangan. Sabihin din natin, makakatulong siya sa'yo na labanan ang iyong takot sa pagbabago at ang takot mo at ang sa iyong pag-iisa. Kumbaga, ito yung pag-iisa mo kasi may hermit ka rito, no? Kumbaga, ang connection niya sa'yo is makakatulong sila sa, sa'yo na labanan ang iyong takot. Or sabihin natin, labanan ang fear of change sa'yo at isolations ng hermit dito, no? So, kailangan ng adaptability rito at magbigay ng comfort din sa'yo na safe ka pa rin kahit nagbabago ang market mo, no? Ayan. Ayan, I'm sorry po, no? Medyo sinisipon pa rin tayo. But anyway, wait for that persons or maaling kasama mo na yan, tao na yan, no? Okay, Cancer, I hope na nagustuhan mo ang ating basa para sa'yo, no? I wish you good luck at always, thank you po ako sa mga nagsusubscribe at sa mga nagko-comment at sa mga nagla-like and hype po sa ating mga video. Marami pong salamat, no? Ayan, mag-iingat po kayo lagi at see you po sa ating November reading, no? Ayan, babasahan ko pa rin kayo ng November. Sana po maayos ng ating sounds, no? God bless you all. Ayan, mag-iingat po kayo, Cancer. Bye-bye po.